ngayon guys, pahabol lang about sa GCash na mga scam. So, pansin ko lang, siguro, kaya nawawala siguro yung pera ng iba kasi nare-report ito. Sa pamamagitang nare-report ito, wala tayong kaalam-alam na business owner ng GCash, di ba kinukuha yung number natin? Hindi naman natin alam na ginagawa pala sa katarantaduhan yung number natin. So, ngayon ko na-realize guys na kung bakit yung ibang GCash owner is nangingi talaga sila ng ID, no? At nagtatanong sila saan gagamitin, di ba? So, may reason pala kung bakit nangingi ng mga ID yung ibang GCash retailer guys, no? So, maging aware din tayo guys ha. So, kung talagang gagawin nyo ng business talaga yung GCash na yan guys, no? Kung hindi nyo kilala, siguro hingian na lang siguro natin ng ID, no? Parang ganun, 'di ba? 'Di ba ang hirap kasi guys, 'di ba? Yung may nangyari kasi na ni-report daw yung GCash niya, 'di ba? Member ko rin to sa page, ni-report yung GCash niya. Yung siguro hindi na nagsabi dun sa number, hindi bote na lang, hindi katulad ko na ako muna yung tinawagan, di ba? So ang ginawa siguro, ura-urada, nag-report kay GCash, no? Etong si GCash, in-under maintenance yung number siguro nung may-ari ng GCash, di ba? Ayun, nagigets nyo ba guys? So bagag pa ako guys naisip ko lang, na gusto ko lang i-vlog for today's video guys, no? So ayun siguro yung nangyayari kung bakit nare-report yung GCash GCash business natin. Kasi may mga ibang vlog na rin dito na nare-report kung bakit nawawala yung pera. Kasi may parang modus na ginagawa na hindi naman natin alam, no? Hindi natin alam guys, na kinukuha lang yung number natin. So, ang mas mabuti siguro naisip ko, kung hindi nyo kilala guys, no? Humingi kayo ng ID. Lalo na pag cash out guys. Shokot, diba? Okay lang yung cash in, pero pag cash out, hindi kayo ng ID pag di nyo kilala. So, ganun na lang yung gawin natin. Maging mapagmatsyag tayo. Kasi, ang hirap kaya guys na pinaghirapan mo yung GCash mo. Ganun-ganun lang mawawala yung pera mo. So, yun na. Ayun lang guys. So mag-add pa kayo ng advice dito sa video na to. Kung ano yung mga pwede pang gawin. So, ang suggest ko guys, pag magpapa-cash out tayo, dapat may ID kung hindi nyo kilala. Pero pagkakilala nyo naman, ayos-ayos na rin yun. Kasi sa akin talaga guys, hindi ko pinopost yung number ko ng GCash dito sa iilan lang talaga yung may alam. So yun, ganun ginagawa ko. Hingian nyo na ID para once na mag-report kay GCash, automatic yung automatic yung ng scam ng cash in, di ba? Di meron kayong patunay na eto may nag-cash out na ganito dito, di ba? So ganun lang naman, in advance ko lang naman, no? At ngayon guys, patulog pa lang ako, mag-8 pa lang, nakakaloka. Ito lang yung pasundot kay GCash. Dito lang ako natulog guys. O ayan, tulugan ko, diba? Kasi nga, diba, hindi ako pwedeng umalis dito kasi wala tong harang guys, no? Kaya alam niyo na guys kung bakit tutulog ang bakla ng halos ang aga-aga na. Umaga na nga, alas 8 na yata eh. Tapos gising ko nito gabi na guys. So, kasi nga, walang harang dito guys. Ayan. Dito ka tutulog. Ito yung aking mahiwagang unan. Ayan. Tiyagaan lang naman guys. Ganun lang kasi hindi naman habang buhay. Ganito tayo guys. No? Tiyagaan lang. Kaya natin yan guys. So ayun na. About kay GCash siya. Kasama ko sa Super Red Bread. Super Red Bread. Ayan. Ayan. Super Red Bread. So ayun guys. Ayun sinasabi ko sa inyo ha. Dapat guys maging mapamatsyag tayo sa GCash na yan. Napasundot lang to kasi naisip ko kung bakit pala nang hihingi ng ID yung ibang GCash retailer pag nagka-cash out. So ayun. So ganoon na lang gawin siguro natin, ha? Sige. Bye-bye na guys. Thank you for watching. Bye-bye. Pasundot lang to, inaantok na ako. Tulog na yung bakla. Bye-bye.